What is plan? Plan is a course of action for reaching a goal beginning now or at end to a determined time in the future. Meaning, ang plan or plano is ito na yung mga hakbang na pinag-isipan or paraan na ginagawa para ma-achieve mo ang gusto mong maabot ngayon or sa hinaharap. For example is gusto mong maging honor student. So plano mo mag-aral ng araw-araw, gumawa ng assignment on time. So lahat ng yon is part ng plano mo para ma-achieve mo yung goal mong maging honor student. It is a process of mapping out one's activities towards the accomplishments of goals and projecting the means or resources of achieving them. Ibig sabihin nito, inaayos mo muna ang lahat ng kailangan mong gawin para ma-achieve mo yung goal mo. At iniisip mo din kung ano ang kailangan mo gaya ng pera, oras, or tulong ng ibang tao para magawa mo ang mga iyon. According to Kuntz, planning is deciding in advance what to do, when to do, and how to do. According kay Kuntz, ang pagpaplano is pagdedesisyon ng maaga pa lang kung ano ang gagawin at kailan at paano ito gagawin. And bago ka pa lang magsimula gumawa ng isang bagay, pinaplano mo muna lahat para maging maayos ang resulta. Thus, planning is a systematic thinking about ways and means for accomplishments of predetermined goals. Meaning, ang planning or pagpaplano daw ay maayos at sunod-sunod na pag-iisip. Kumbaga, hindi ka agad kumikilos. Pinag-iisipan mo muna kung ano ang dapat gawin, kailan sisimulan at ano ang mga kailangan, at paano ito matatapos para makuha mo ang gusto mong resulta. So, for example is gusto mong gumawa ng project. So, hindi ka muna agad-agad gagawa. Mag-iisip ka muna ng maayos kung kailan mo susimulan, ano ang kailangan mong gawin, at paano mo ito tatapusin. Kumbaga, iniisip mo muna ang mga hakbang para matiyak mo na maayos ang kalalabasan ng project mo at para maabot mo yung goal mo. Next, why do we plan? So, ito yung reason bakit tayo nagpaplano according kay Rex Skidmore. So, number 1 is efficiency. To achieve goals with minimum of cost. Meaning, ito yung maabot mo yung goal mo na hindi gumagastos ng sobra. Kumbaga, tipid pero effective. Number 2 is effectiveness. To achieve a desired result. Effectiveness is ito na yung kakayahan na makuha or maabot mo ang gusto mong resulta. For example is gusto mong pumasa sa exam. So, nag-review ka ng maayos at pumasa ka. So, ibig sabihin, effective ang ginawa mong pag-aaral. Number 3 is accountability. For evaluation and accountability to the public, to families, and the client. Accountability is ito na yung pagiging responsable sa mga ginagawa mo. Ibig sabihin, kailangan mong sagutin at panagutan ang resulta ng mga ginawa mo. Lalo na kung may ibang taong naapektuhan, tulad ng pamilya or kliyente. Halimbawa, gumawa ka ng project para sa isang pamilya or sa client, tapos may mali. So, hindi mo pwedeng sisihin ang iba and kailangan mong tanggapin ang mali mo at ayusin ito. Number 4 is moral. Every staff member needs to understand exactly what to do and how to do a job. Moral is ito na yung pakiramdam or motivation ng isang tao sa trabaho niya. So kapag klaro sa kanya ang gagawin niya, mas gaganahan siya at magiging mas maayos ang performance niya sa trabaho niya. So like for example is isang empleyado sa opisina. Kung klaro sa kanya ang trabaho niya, hindi siya malilito at magiging motivated pa siya sa trabaho niya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu and magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na po kay ma'am. Ako nga po pala si Norhana S. Akmad at ito po yung aking report about sa principal type of plan. So, meron po tayong principal types of plans. So, number 1 is strategic planning. So, sa strategic planning is ito yung malawakang pagpaplano na ibigay natin kay client na tulong at dapat is mapalago niya ito ng 3 years mahigit. Number 2 is tactical planning.
So, dito sa tactical planning is dapat nakadetalye na yung tulong na ibibigay mo kay client or yung plano mo kung paano sila tulungan at para ma-achieve nila yung tulong na binigay mo sa kanila. Number 3 is operational planning. Sa operational planning is ito na yung pang-araw-araw o maikling plano natin. Maikling plano kung ano yung specific na gagawin sa pang-araw-araw or ano yung goal natin na dapat natin gawin. Number 4 is contingency planning. So, dito naman is ito yung pagpaplano para sa hindi inaasahang pangyayari. Halimbawa nito is itong bagyo. Kung sino yung naapektuhan or binagyo or binaha, so yun yung dapat unahin bigyan ng tulong or kanilang pangangailangan. Magplano kung ano yung dapat ibigay sa kanila.